Alright mga kapispis, so meron tayong update sa video natin ngayon. Ito yung mga alaga kong Java Sparrow at Chestnut Munya sa kulungan na to. Kasi sa kabilang kulungan pa ay meron pa tayong mga Java Sparrow at Chestnut Munya. So dito sa loob na to, mas marami yung juvenile na Chestnut Munya. Nasa 8 piraso sila mga kapispis. At yung adult naman na chestnut munya ay 4 na piraso, bali 2 pares. So meron din nahalo dito na 4 na Java Sparrow at matured na ang mga ito. Kung nakikita nyo mga kapispis, itong dalawang may singsing na chestnut munya ay magkapares yan, at buhat pa nung maliliit pa ay nasa akin na yan mga kapispis. So lipat tayo sa kabilang kulungan. Ito yung aking alagang parakit, nag-iisa lang to at siya ay male. So sa kulungan na to, lahat ng Java Sparrow ay magkakapatid at iba-ibang clutch sila mga kapispis. May kasama silang 5 juvenile na chestnut munya na magkakapatid din. So pinagsama ko na lang dito mga kapispis. At sa Java Sparrow ko dito ay meron tayong 5 pirasong male at 2 pirasong female. So nagkakapares na yan sila mga kapispis. Bali 3 na lang yung walang pares na male dito mga kapispis. At ito namang parakit ay halos natuto na rin na humuni ng katulad ng pang Java Sparrow. At yung isang female na Java dito ay halos nililigawan niya. Minsan nakikita ko pa nga na nagsusubuan silang dalawa. So heto mga kapispis, yung magkapares ko dito na bali 2 pares na, ino-observe ko kung gagawa ba sila ng pugad. At meron na rin silang nest box dito sa kulungan na to. Nilalagyan ko din ng nesting material para yun yung gawin nilang pugad sa loob. So balik tayo sa kulungan na to mga kapispis. Meron pala tayong 16 na piraso na ibon sa loob nito at 4 yung Java Sparrow, bali 12 yung chestnut munya natin. So pinagsama-sama ko sila dito mga kapispis kasi hindi naman ito nagbe-breed. Tinitingnan ko pa kung yung Java Sparrow ko, ino-observe ko kung gagawa ba ng pugad kasi nilagyan ko na rin ito ng nesting material. Kasi merong 2 magkapares dito mga kapispis. Iisa lang kasi yung male dito at 3 yung female. So nakita ko nung nakarang araw na naghakot yung male ng nesting material. So ito naman 2 kong Martinez. Bali nasa around 2 months old na sila mga kapispis. Nabili ko lang ito nung last July 23. Kinuha nung bata dun sa pinagpugada nila. Bali malapit na silang lumipad. 3 ito mga kapispis. Pero kinuha nila nung gabi. Kaya 2 lang yung nahuli nila at yung isa ay nakalipad. So binenta sa akin at binili ko din ng halagang 1,200. Bali tag 600 yung isang piraso. So ngayon mga kapispis ay medyo lumalaki na sila. Malakas kumain ng pellets. Tapos yung kinakain nila na pellets yung mahaba. Ayaw nila kumain ng maigsi. Kahit may pagkain pa na pellets na maigsi ay humihingi pa rin sila ng pellets na mahaba kasi yun yung gusto nila. So hindi naman sila gaanong mailap at hindi rin gaanong maamo mga kapispis. Kasi nga nung napunta na sa akin marunong na silang kumain at hindi na rin ako nahirapan sa pag-alaga sa kanila. So kaya ito lang muna yung kulungan nila mga kapispis, ay hindi ko pa nagawan na para talaga sa kanila. So heto naman yung update ko sa alaga kong moorhen, tawag sa amin pakuro. Ito mga kapispis, babae ito, yung kinain ng daga, buti na lang nabuhay.
Yung uso niya naputol talaga yan. Bandang ilong na lang yung natira. Tsaka yung daliri niya sa paa, kaliwa kanan yan. Ayan, kung nakikita nyo, putol na yung ibang daliri. Tsaka sa kaliwa, dalawang daliri na lang yung natira. Ganon din sa kanan. Akala ko nga mamamatay mga kapispis. Kasi nung nilagay ko sa kulungan, okay naman. Pagkagising ko ng umaga, so nakita ko duguan na yung mukha niya, yung nguso niya putol-putol na, yung parang nag-crack, pati yung mga daliri niya sa paa. Hindi naman naputol talaga pero nakalaylay na mga kapispis. Kaya ang ginawa ko doon sa daliri niya pinutol ko na talaga kasi baka ma-infection pa. So ayun, pinagtiyagaan ko talaga na pakainin siya mga kapispis. Ginagamitan ko ng syringe kasi hindi naman siya makakatuka gawa nga nung putol yung kanyang nguso. Pero buti at gumaling, ngayon ay marunong na siyang kumain ng sarili niya. So ngayon mga kapispis, nasa mahigit 4 na buwan na sila. So babae at lalaki to mga kapispis. Ito namang lalaki, tinutukan niya nga yung daliri ko. So pinapalabas ko lang sila minsan sa kulungan nila mga kapispis kasi sobrang amo naman nila. Dito naman tayo mga kapispis sa aking colony cage. Meron tayong 15 na Java Sparrow dito. Bali 4 yung magkakapares, bali 8 Java Sparrow yon, 4 na pares, at meron tayong 7 adult na Java Sparrow. So yung kulungan na to mga kapispis ay sa susunod ay papalitan ko na. At sa mga nest box na to mga kapispis ay merong naglilimlim na Java Sparrow kasi breeding season nila ngayon. So hinihintay ko pa na mapisa at lumaki yung kanilang anak. At heto naman tayo mga kapispis sa aking mga alagang zebra dove. Ito sila, may kasamang red collar dove. Kukunti na lang sila, nawawala yung iba kasi pinapasok ng daga. So sobrang ilap nila mga kapispis. Grabe talaga yung panginayang ko sa mga inakay nila kasi yung bato-bato ko at yung red collar dove ko ilang beses na ring nag-breed dito sa loob ng kulungan. Kaso yung daga lang talaga yung nakikinabang kasi kinakain niya lagi. Hindi ko talaga mapatay yung daga kasi pag pumasok ako dito nagkakagulo yung mga zebra dove ko. So ayun mga kapispis, yung iba nawawala na kahit adult na mga kapispis, kaya pabawas yung aking alagang zebra dove. So ito pala mga kapispis ay papakita ko lang ang mga naging inakay ng aking Java Sparrow dati. So ito sila, 4 na piraso ang nabuhay, pero sa loob nito ngayon ay nasa 5 piraso sila. Kasi yung isa dito, yung kahuli-huli ang napisa, parang malnourished kasi hindi siya makakain ng maayos. Siya kasi yung pinakamaliit. So ito sila mga kapispis, malulusog yung 4, pero yung isa, yung pinakabunso, yun namatay kaagad kalaunan. Ito mga kapispis, napaparami ko naman yung mga alaga kong Java Sparrow. So ito siya, tingnan nyo yung parang panot yung ulo niya at ang liit niya kasi hindi siya makakain ng maayos kasi nag-aagawan yung malalaki na. Pero siya talagang malnourished at hindi niya nakayanan at namatay na siya. So kawawa mga kapispis. So yun mga kapispis, hanggang dito na lang ang video ko. So maraming salamat sa inyong panonood.